Mga kababayan nating mga seniors, kung kayo ay 60 taong gulang pataas at nag-aalala kayo kung may maasahan pa ba kayong tulong mula sa gobyerno, pakinggan ninyo ito ng mabuti dahil ngayon ay may dala akong balitang matagal na nating hinihintay. Hindi ito chismis, hindi ito rumor na narinig lang sa palengke o nakita sa isang kahinahinalang post sa Facebook. Ito ay isang napakahalagang pagbabago sa patakaran ng ating pamahalaan na direktang nakakaapekto sa buhay ninyo at ng inyong pamilya. Ang tinatawag nating Universal Social Pension ay papalapit na sa katotohanan. At kung hindi kayo makinig ngayon, baka malagpasan kayo ng pagkakataong ito. At ang ibig sabihin nito ay pera na inyo, pero hindi ninyo natatanggap. Isipin ninyo ito. Isang buwan ng tulong mula sa gobyerno. Hindi na kailangang pumila sa SSS o GSIS. Hindi na kailangang magpakita ng contribution records at hindi na kailangang patunayan na dukha kayo para sa maraming senior na hindi naka-enroll sa SSS or GSIS dahil nagtatrabaho sila bilang magsasaka, mangingisda o kaya naman ay mga kasambahay. Ito ang sagot sa inyong dasal. Ngayon ay sasabihin ko sa inyo kung sino ang talagang matatanggap nito. Magkano ang makukuha ninyo? Kailan kayo magsisimulang makatanggap at ang pinakamahalagang bagay kung paano ninyo ito makukuha nang hindi kayo manloloko. Una sa lahat, pag-usapan natin kung ano ba talaga ang Universal Social Pension at bakit ito iba sa lahat ng programa na alam na natin. Kasi marami sa inyo ang pamilyar na sa social pension na ibinibigay ng DSWD, yung tinatawag na Indigent Senior Citizen Pension. Pero ang problema doon, hindi lahat ng senior ay nakakakuha. May mga kondisyon. Kailangan kang hindi naka-enroll sa SSS or GSIS. Kailangan kang mahirap ayon sa kanilang listahan. At ang mas malaking problema, madalas ay hindi sapat ang budget ng gobyerno kaya maraming karapat-dapat na seniors ay naiwan sa listahan. Taon-taon, dumadami ang mga bata na umaasa sa lolo at lola nila pero ang pensyon ay hindi sumasaklaw sa lahat. Ang bagong Universal Social Pension ay nag-aalis ng mga kondisyong iyon. Universal ang salita as iyon ang susi. Nangangahulugang sa prinsipyo, lahat ng Filipino senior na nagtatamo ng tamang edad ay magiging karapat-dapat. Kahit may SSS ka, kahit may GSIS ka, kahit meron kang ibang pinagkukunan ng kita, ang layunin ay tiyaking walang maiiwan, walang makakalimutan, at walang makulangan. Ito ang pinakamalaking pagbabago sa social protection ng ating mga lolo at lola sa loob ng maraming dekada. Ngayon, mahalaga na maging malinaw tayo rito. Ang batas ay nasa proseso pa rin ng pagpapatupad. Ang Kongreso ay nagpasa na ng panunakalang batas at ang Pangulo ay nagpahayag ng suporta. Pero ang mga detalye ng implementing rules, yung eksaktong halaga, yung eksaktong proseso ng pag-apply ay kinukumpleto pa ng mga ahensya. Kaya ang gagawin natin ngayon ay ipaliliwanag ko sa inyo ang lahat ng alam natin ngayon para handa kayo sa sandaling maging opisyal na ang lahat. Ngayon, ang tanong na siguradong nasa isip ng bawat isa sa inyo, magkano ang kasalukuyang social pension ng DSWD ay nagbibigay ng 500 bawat buwan sa mga indigent seniors? Marami ang nagsasabi na napakaliit nito, lalo na sa panahon ngayon na kahit 1 kilong bigas ay 55 na. Ang bagong Universal Social Pension ay may target na 1,000 bawat buwan bilang panimulang halaga, doble ng dati. Hindi ito malaking halaga sa papel, pero isipin ninyo ang kahulugan nito sa isang lolo na nakatira sa probinsya na ang pangunahing gastos ay pagkain at gamot. Ang 1 wunan bawat buwan ay 12,000 bawat taon. Iyon ay maaaring makapagbayad ng 3 buwan ng maintenance medicine. Iyon ay maaaring makabili ng bigas para sa 2 buwan. Para sa isang senyor na wala ng ibang kinikita, iyon ay pagkakaiba ng kumain o hindi kumain. May mga mambabatas din na nagtataguyod ng mas mataas na halaga. May mga panukala pa para sa 2,000 hanggang 3,000 sa hinaharap, lalo na kung mapapatibay ng ating gobyerno ang pondong kinakailangan. Pero huwag tayong maaga. Simulan nating maunawaan ang 1,000 bilang basehan at pagmasdan natin kung paano ito lalago sa mga darating na taon. Isang bagay na kailangan ninyong malaman, kung kayo ay kasalukuyang tumatanggap ng DSWD Social Pension na 500, hindi kayo matatanggalan nito. Sa ilalim ng transition, ang mga kasalukuyang benepisyaro ay automatikong ia-upgrade sa bagong halaga. Hindi kayo kailangang mag-apply muli.
Pero para sa mga bagong benepisyaro, mga seniors na hindi pa kasama sa listahan, kailangan ninyong mag-register at tatalakayin ko iyon sa susunod na bahagi. Pag-usapan natin ang pinakamahalaga, sino ang karapat-dapat. Sa ilalim ng Universal Social Pension, ang pangunahing kondisyon ay simple. Filipino citizen ka, 6 taong gulang ka o higit pa at nakatira ka sa Pilipinas. Gaano kasimple ang prinsipyo nito? Hindi na tinanong kung mayaman ka o mahirap. Hindi na tinanong kung nagbayad ka ng SSS o hindi. Hindi na tinanong kung nagtatrabaho ka pa o wala. Pero may ilang mahalagang detalye na kailangan ninyong maunawaan. Una, ang edad na 60 ay ang panimulang threshold, pero ang ilang bersyon ng batas ay nagtatakda ng mas mataas na priority para sa mga 65 pataas at kahit mas mataas na tulong para sa mga 11 taong gulang pataas. Kaya kung ang inyong lolo o lola ay onita na mas maaga silang mapapabilang sa sistema at posibleng mas mataas ang kanilang matatanggap. Pangalawa, may tanong tungkol sa mga senior na kasalukuyang may SSS o GSIS pension. Ang sagot ay oo. Maaari pa rin kayong maging eligible para sa Universal Social Pension kahit mayroon kayong ibang pension. Ito ang universal na aspeto nito. Pero makinig kayo rito ng mabuti dahil dito marami ang nagkakamali. Ang halagang matatanggap ninyo sa Universal Social Pension ay maaaring mabago, depende sa inyong iba pang kita. May tinatawag na means testing component sa ilang bersyon ng batas na maaaring magbawas ng halaga para sa mga seniors na mayroon ng mataas na kita mula sa ibang pinagkukunan. Halimbawa, kung kayo ay tumatanggap ng 15,000 bawat buwan na SSS pension, posibleng mabawasan ang inyong Universal Social Pension o hindi na kayo maisama sa pinakamataas na bracket. Ang mga detalye nito ay ginagawa pa ng gobyerno kaya bantayan ninyo ang opisyal na announcements. Pangatlo, para sa mga OFW na bumalik na sa Pilipinas, kung kayo ay 162 pataas, nakatira na dito at Filipino citizen, karapat-dapat kayo. Ang mga benepisyo ng Universal Social Pension ay hindi limitado sa mga hindi nag-abroad. Ang bawat senior na Pilipino na tumanda sa bayang ito ay may karapatan sa proteksyon na ito. Ngayon, pag-usapan natin ang proseso ng pag-apply at ito ang bahagi na gusto kong pinakamatalik ninyong pakinggan dahil dito maraming seniors ang nagkakamali at naiwan. Una, huwag kayong pumunta sa SSS or GSIS para sa Universal Social Pension. Ito ay magkaibang programa. Ang tanggapang responsable para dito ay ang DSWD, ang Department of Social Welfare and Development at ang inyong lokal na OSCA or Office for Senior Citizens Affairs sa inyong munisipyo or lungsod. Ang proseso ng registration ay magsisimula sa OSCA. Pumunta kayo sa inyong barangay hall at humingi ng listahan ng requirements. Sa pangkalahatan, kakailanganin ninyo ang inyong valid ID na nagpapakita ng inyong edad. Maaari itong maging senior citizen ID, passport, birth certificate o kahit simpleng barangay clearance na may nakalagay na inyong petsa ng kapanganakan. Kakailanganin din ang isang proof of residency, maaaring utility bill o barangay certificate at kailangan ang inyong bank account number o e-wallet information para sa direktang pagpapadala ng benepisyo. Ngayon, para sa mga senior na wala pang bank account at marami kayo, huwag kayong mag-alala. Ang gobyerno ay nagtatrabaho kasama ang GCash, Maya at iba pang digital wallets para gawing mas madali ang proseso. Pero kung hindi kayo pamilyar sa mga e-wallet, makakatulong ang inyong mga anak o apo na iset up ito para sa inyo. Huwag hayaan ng kahirapan sa teknolohiya na pumigil sa inyo na makuha ang inyong benepisyo. Isang babalain, mag-ingat kayo sa mga taong lalapit sa inyo at sasabihin sila ay tumutulong para sa pag-apply lalo na kung hihilingin nila ng bayad. Ang pag-apply sa Universal Social Pension ay libre, walang bayad, walang processing fee. Kung may humingi sa inyo ng pera kapalit ng tulong sa pag-apply, iyon ay scam. Iulat ninyo iyon sa inyong barangay captain o sa DSWD. Marami sa inyo ang magtatanong kailan at naiintindihan ko ang pagkabigo na nasa likod ng tanong na iyon dahil maraming programa ang inanunsyo pero matagal bago maisagawa. Para maging tapat sa inyo, ang implementasyon ay magsisimula ng paunti-unti. Ang kasalukuyang DSWD Social Pension Beneficiaries, ang mga My 500 na tatanggap ngayon, ay ang unang maa-upgrade.
Pagkatapos ang mga bagong applications ay ipoproseso ayon sa pagkakasunod-sunod ng pag-register. Anong pinakamagandang gawin ninyo ngayon ay mag-register na agad sa inyong OSCA. Kahit hindi pa opisyal na simulan ang Universal Social Pension sa inyong lugar, ang pagkakaroon ng inyong pangalan sa listahan ay naglalagay sa inyo sa unahan ng pila. Sa maraming ahensya ng gobyerno, ang sistema ay first come, first served at ito ay hindi pagbubukod. Ang mga bayad ay inaasahang darating ng buwanan at ang pinaka-inirekomendang paraan ng pagpapadala ay sa pamamagitan ng direktang deposito sa bangko o e-wallet para maiwasan ang mga pagkaantala na karaniwang nangyayari sa cash-based na distribusyon. Kung naaalala ninyo ang mga problema noong COVID ayuda, ang mahaba at mainit na pila, ang nawawalang pera, ang mga taong nagsabing hindi sila natanggap kahit nakapila sila ng matagal, gusto ng gobyerno na maiwasan ang lahat ng iyon sa bagong sistema. Ngayon ay pag-usapan natin ang mga bagay na hindi karaniwang sinasabi ng ibang tao, ang mga nakatagong benepisyo at ang mga posibleng pitfalls na kailangan ninyong malaman. Una, ang Universal Social Pension ay hindi subject to income tax. Iyan ay malinaw sa batas. Ito ay isang social welfare benefit, hindi kita. Kaya hindi ninyo kailangang ideklara ito sa inyong ITR kung sakali. Pangalawa, ang pagtanggap ng Universal Social Pension ay hindi magbabawas sa inyong SSS o GSIS pension. Ang dalawa ay magkasamang matatanggap. Ang isa ay hindi magkakansela ng isa. Ito ay isang importanteng to na maraming seniors ang hindi alam. At dahil sa pagkakamali o maling payo, tinatanggihan ng ilan ang pag-apply dahil akala nila mababawasan ang kanilang SSS. Pangatlo, kung kayo ay may karamdaman, halimbawa ay may disability or bedridden, mayroon pang dagdag na benepisyo na maaari kayong mag-apply bilang karagdagan sa pensyon. Ang DSWD ay may programa para sa mga senior na nangangailangan ng special care. Huwag hayaan na dahil lang sa isang benepisyo ay hindi na kayo mag-explore ng ibang tulong na maaaring makuha ninyo. At sa paksang ito ng maximizing benefits, pag-isipan ninyong mabuti ang tamang oras ng pag-apply sa inyong SSS o GSIS pension kung hindi pa kayo nagre-retire. Sa SSS, ang halagang matatanggap ninyo ay mas mataas. Kung mas matagal kayong naghintay bago kumuha, ang monthly pension ay nagdadagdag ng increments para sa bawat taon na naantala ang pag-claim pagkatapos ng edad 60. Kaya kung mayroon kayong ibang pinagkukunan ng kita at kaya ninyong antalahin ang SSS pension hanggang 65 o 70, maaaring mas malaki ang makuha ninyo sa huli. Bago tayo mag-wrap up, nais kong ibahagi sa inyo ang mga practical na tips na makakatulong sa inyong paglalakbay sa prosesong ito. Una, i-update ninyo ang inyong Senior Citizen ID. Maraming seniors ang may lumang ID na mula pa sa nakaraang dekada. Kung ang inyong ID ay hindi na malinaw o wala ng barcode, pumunta sa inyong OSCA para sa renewal bago kayo mag-apply. Ang updated ID ay makakatulong sa mas mabilis na processing ng inyong application. Pangalawa, kumpletuhin ninyo ang inyong listahanan, ang National Household Targeting System ng DSWD. Kahit hindi na yon pangunahing batayan ng Universal Social Pension, ang pagkakaroon ng record sa DSWD ay nagpapabilis ng verification ng inyong eligibility. Pangatlo, dalhin ninyo ang isang tagasama sa inyong mga lakad sa ahensya. Isang anak, apo o pinagkakatiwalaang kamag-anak lalo na kung nahihirapan kayong maglakad o makita ng malinaw. Hindi lamang sila makakatulong sa pagsusulat ng mga form. Mapoprotektahan din nila kayo mula sa mga taong maaaring samantalahin ang inyong kalagayan. At sa lahat ng seniors na nanonood ngayon, ibahagi ninyo ang video na ito sa inyong mga kakilala, kaibigan at kapitbahay na senior. Marami sa ating mga kababayan ay hindi makaka-access ng impormasyon na ito sa internet. Marahil, may kapitbahay kayong lola na hindi marunong gumamit ng telepono. Kausapin ninyo siya. Tulungan ninyo siya na makarating sa OSCA. Ang bawat senior na naiiwanan sa sistema ay isang pagkabigo na hindi natin dapat payagan. Mga mahal kong senior citizens, kayo ay hindi lamang mga tatay at nanay, lolo at lola. Kayo ang pundasyon ng ating mga pamilya at ng ating bansa. Ang Universal Social Pension ay hindi handout. Ito ay pagkilala ng ating gobyerno sa lahat ng taon ng inyong pagsisikap, sakripisyo at pagmamahal sa inyong pamilya at sa bansang ito.
Kaya huwag kayong mahiya na i-claim ang benepisyong ito. Ito ay inyo. Inyo ito ng batas. Inyo ito ng karapatang palad. Kung may mga katanungan kayo, ilagay ninyo sa comment section at susubukan naming sagutin ang bawat isa. Kung nais ninyong malaman ang pinakabagong updates tungkol sa SSS, GSIS, at iba pang benepisyo para sa seniors, mag-subscribe na kayo at i-click ang notification bell para hindi kayo makapalampas ng kahit isang mahalagang balita. Ingat kayo palagi.